Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lalong binilisan ni Freya ang pagpapatakbo ng kotse. Alam niyang anumang oras ay hahabulin siya ng mga tauhan ng daddy niya. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Basta kailangan niya makalayo ng Bicol. Sinipat niyang mabuti ang rearview mirror. Ganoon din ang side mirrors. Nakahinga siya ng maluwag. Wala pa namang sumusunod sa kanya. Sinipat niya ang kanyang wristwatch. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Naalala niya ang kuya niya. "This is for you, bro," sambit niya sa sarili. Alam kong mali itong ginagawa ko. But somehow, I know that this is what I want. This is what we both want. Hindi mawala sa isip niya ang nangyari ng hapong iyon. Kagagaling lang niya na eskwelahan nang kausapin siya ng daddy niya. Katulad ng dati, alam niyang walang kahihinat ng maganda ang pag-uusapan nila. "Ano to, Freya?" tanong ng kanyang amang si Don Filimon sa galit na boses. "Dad, pagod ako. Harapin mo ko ng maayos." Wala nang pakialam sa anumang sasabihin nito. Tinalikuran niya ito at pumanhik siya sa kanyang kwarto. Mabababa na naman ang grades niya at alam niya iyon. Ang totoo, sinasadya talaga niya iyon. Mula nang mamatay ang kuya niya 3 years ago, wala nang ginawa ang daddy niya kundi ang pangunahan ang kanyang buhay. Ito ang nagdedesisyon sa mga lakad niya, pati sa kursong pipiliin niya, pati personal niyang buhay ay pinahimasukan na rin ito. Ganoon siguro ang nararamdaman ng kuya niya noong nabubuhay pa ito. "Freya, buksan mong pinto. Kung ayaw mo, ako mismo ang magbukas nito." Nagbabanta ang boses ng kanyang ama. "Ano ba kasi yun, Dad?" Halatang nagulat ito nang bigla niyang buksan ang pinto. Pumasok ito sa loob. "Bakit ang bababa na naman ng mga grades mo? Ipaliwanag mo sa akin yan." "So yan lang ang nakayanan ko, Dad. Buti nga, hindi ako bumagsak." Alam niyang lalong nagalit ito sa tinura niya. Hindi ito sumagot at naghintay pa ng ilang sandali bago kinuha ang bagay na nakasabit sa bintana. "Ano to?" "Gitara ko yan, Dad." She just stated the obvious. "Sinasabi ko na nga ba, ito ang dahilan kung bakit hindi ka nag-aaral ng maayos." Akmang ipapalo nito iyon sa pader nang pigilan niya ito. "Dad, wag! Yun na lang ang tanging alaala ko kay kuya. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang kuya mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Fidel." Napailing siya sa alaalang iyon. Noon niya napagtanto na kaya ganoon ang trato sa kanya ng ama ay dahil siyang sinisisi nito sa pagkawala ng kuya niya at kaya pilit nitong ipinapagawa sa kanya ang lahat ng gusto nito ay para mapunan niya ang puwang ng kapatid niya. Hindi niya napansing napaluha siya. Pinahid niya iyon. Sumulyap ulit siya sa rearview mirror. Shit! May nakasunod na sa kanya. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng Honda CR-V niya. Lumiko siya sa isang maliit na daan at tumigil doon hanggang sa makalampas ang mga sumusunod na kotse. Nang makasigurong wala na mga iyon, pinaandar na uli niya ang CR-V at pinahuhurot iyon. Kasabay niyon ay muli nagbalik sa kanya ang mga alaala. "Hi kuya, busy ka ba tonight?" Nilapitan ni Freya ang kapatid na sumisimsim ng wine sa veranda ng kanilang bahay. "Bakit? Gigimi ka na naman?" Kunot noong tanong nito. "Para naman lagi akong umaalis eh. School at bahay na nga lang ang ruta ko." Graduating na siya sa high school at ang kuya Fidel niya ay magtatapos na sa kursong BS in Administration. "Saan bang lakad mo?" tanong nito. "May concert kasi ang 9 Lives ngayon eh. Tapos ito, bumili na ako ng 2 tickets for us." Ipinakita niya rito ang tickets. "Front row yan." "Freya, alam mo namang hindi papayag si Daddy." Alam niya ang ibig sabihin nito. Ayon sa mga kwento sa kanya, mahilig dati sa musika ang daddy nila. Pero nang mamatay ang mommy niya dahil sa panganganak sa kanya, para naglaho na rin daw ang pagkahilig nito sa music. Pati silang 2 magkapatid ay pinagbawalan nitong kumanta o tumugtog ng kahit anong instrumento. Siyempre, hindi papayag yun kung ako magpapaalam. Kaya ang isasama kita,
para ikaw ang magsabi kay Dad at saka ikaw ang paborito nun, kaya papayag yun pag ikaw. Freya, I won't take no for an answer. Sige na kuya, alam mo namang minsan lang mag-concert dito ang favorite band ko. Tapos, hindi mo pa ako mapagbigyan. Naglalambing na sabi niya dito. Huminga ito ng malalim at ginulo ang buhok niya. Alam nito hindi siya titigil hanggat hindi ito pumapayag, kaya sa bandang huli ay napilit din siya nito. Pumasok ito sa study room kung saan naroroon ang daddy nila. Siya naman ay naghihintay lang sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumukas ang pinto. Excited na lumapit siya sa kuya niya. Ano kuya? Pumayag ba si Dad? Agad na tanong niya. I'm sorry Freya. Ayaw ni Dad eh. Malungkot na sabi nito. Pinilit mo ba siya? Sinabi mo bang importante to? I'm sorry, but I did everything I could. Nanlumo siya. Sabik pa naman siya mapanood ng live ang paborito niyang banda. Lalo na ang vocalist niyo na si Kai Balmes na crush niya. Pero hindi naman masama ang loob niya sa kuya niya. Alam niyang ginawa nitong lahat para pumayag ang daddy nila. It's okay kuya, I understand. Sabay na sila naghapunan kinagabihan. Balungkot pa rin siya at halos hindi niya ginalaw ang pagkain niya. Fidel, I am really proud of you son. Sabi ng mga instructors mo, you will definitely graduate with honors. Masayang sambit ng daddy nila na nagde-dessert na sila. I'm doing it for you dad, for mom, and of course for Freya too. Alam mo ba dad, na si Freya ang running for valedictorian sa class nila? Baka naman kasi hindi ganoon katatalino ang mga classmates niya. Tugon ng daddy niya. Nasaktan siya sa sinabi nito, pero sinubukan na lang niyang huwag damdamin iyon. Nasanay na siya na ganoon ang daddy niya sa kanya. Matalino naman talaga si Freya dad. Pagtatanggol sa kanya ng kuya niya. Matalino? Eh wala namang ibang alam yan kundi magbulakbol. Fidel, kahit pa hindi mo sabihin sa akin, alam kong siya ang pumilit sa'yo na magpaalam sa akin na aalis kayo. Hinawakan ng kuya niya ang kamay niya. Hindi na siya tumingin dito. Alam nitong anumang sandali ay babagsak na mga luha niya. Kumain ka na. Mamaya, may sorpresa ako sa'yo. Bulong nito sa kanya. Nakahiga na si Freya Del sa kama niya at nagbabasa nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Freya, gising ka pa ba? Agad siyang bumangon. Dahil lampshade lang ang nakabukas, saglit na inaaninag niya ang bulto sa pinto. Kuya, sambit niya. Hindi nga ako makatulog eh. May kailangan ka ba? 'Di ba? Sabi ko, may sorpresa ako sa'yo. Tuluyan ang pumasok ito sa loob. Isinara nito ang pinto at binuksan ang ilaw. Pagkatapos, ang closet naman niya ang binuksan nito. Kumuha ito ng damit niya at iniabot sa kanya. Magbihis ka na. Aalis tayo. Ha? Di ba gusto mong manood ng concert na 9 Lives? Tanong nito. Oo, pero hindi naman pumayag si daddy na umalis tayo. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala roon. Sige na, magbihis ka na. Sabi nito. Hihintayin kita sa labas. Huwag ka mag-iingay. Baka mahuli tayo. Alam mo naman si dad. Madali magising iyon. At saka yung tickets. Huwag mong kalimutan. Oo, thanks kuya. The best ka talaga. Hinalikan niya ito sa pisngi at nagmamadali nang nagtungo sa banyo. Dali-dali siya nagbihis at lumabas ng bahay. Mag-aalas 8:30 na. Tsak na nagpapahinga na ang daddy niya ng mga sandaling iyon. Alas 9 magsisimula ang concert. Malapit lang sa bahay nila ang venue kaya tiyak na makakaabot pa sila bago magsimula iyon. Ang tagal mo naman, nilalamok na ako dito. Reklamo ng kuya niya na naghihintay na sa nakaparadang kotse nito sa labas ng gate. Siyempre, sabi mo wag ako mag-ingay diba? Oo na, sige na. Sumakay ka na at baka mahuli tayo. Grabe, ang galing talaga ng 9 Lives. Halos mapahaws ang boses ko sa kasisigaw kanina. Ngiting-ngiting sabi ni Freya Del nang pauwi na sila mula sa venue ng concert. Ang sabihin mo, na-excite ka lang na makita ng personal ang kay na iyon, tudyo ng Kuya Fidel niya. Nakatutok sa daan ang atensyon nito habang nagmamaneho. Tama ito, hindi niya inakalang ganoon pala kagwapo si Kai sa personal. Hindi na justify ng telebisyon at magazines ang tunay na kagwapuhan nito. Hindi syempre, na-excite din akong makita ang buong banda nila. Sino kaya ritong sumasabay pang kumanta sa kanila kanina? Nakangusong sabi niya rito. Oo na,
Pareho na nating idol ang 9 Lives. Napatigil ito sa pagsasalita na magaling ang cellphone nito. Si Dad, tumatawag. Halatang kinabahan nito. Ha? Anong gagawin natin? Hindi na sumagot ito. Sa halip ay binilisan na pagpapatakbo ng kotse. Marahil ay gusto nito makauwi agad sila para makapagpaliwanag sila ng maayos sa daddy nila. Kuya, dahan-dahan lang. Baka mabangga tayo. Baka mas magalit si Dad kapag nagtagal pa tayo. Lalo pa nitong pinabilis ang takbo ng sasakyan. Dire-diretso ito na halos hindi na tinitignan kung may ibang sasakyan sa daan. Pagliko nito, may pasalubong na 10-wheeler truck sa kanila. Dahil sa bilis ng takbo nila, hindi ito nakapagpreno kaagad at sumalpok ang sasakyan nila sa truck. Nang magising siya, inasa ospital na siya. Hinanap niya ang kuya niya, ngunit wala ito. Nagtanong siya sa nurse na naka-duty roon pero hindi siya diretsahang sinagot nito. Halos 2 linggo pa siyang walang malay. Hindi na niya naabutan ng burol at libing ng kuya Fidel niya. Dead on the spot ito. Swerte na lang daw at nabuhay pa siya dahil matindi ang pagkakabangga ng kotse nila. Tumuloy si Friadel sa bahay ng kaibigan niya si Manilyn. Alam niya hindi siya matutunton doon ng daddy niya dahil hindi nito kilala ang mga kaibigan niya. Mula nang mamatay ang kuya niya, si Manilyn ang naging pinakamalapit niyang kaibigan. Kaya dito siya naisipang tumuloy pansamantala. Bukod sa wala na siyang ibang matatakbuhan, may kailangan din siya rito at sa asawa nitong isang private investigator. Kaunti lang ang dala niyang pera at alam niya mabibigyan siya ng tulong pinansyal ni Manilyn. Clinical instructor ito sa isang sikat na universidad sa Bicol, kaya balak niya isang lamula rito ang kotse niya. Hindi niya pwedeng ibenta iyon dahil isa iyon sa mga natitirang naiwan sa kanya ng kapatid niya. Kung hindi niya nga lang talaga kailangan ng pera, hindi niya isasangla iyon. Manilyn, pasensya ka na sa abala ha, sabi niya sa kaibigan habang humihigop ng mainit na kape. Naku, sino pa ba magtutulungan kung hindi tayo rin? Nandito rin ba si Bingbong? Natutulog pa eh. Napatingala siya sa wall clock na nakasabit sa dingding. Mag-aalas 5 pala na madaling araw. 3 oras din siya nagpaikot-ikot sa mga kalye ng syudad bago tumuloy roon. Hindi na siya nagpalikoy-likoy pang sabihin dito kung ano nangyari at kung bakit siya naroroon. Alam niya maiintindihan siya nito. Kung yun lang ang kailangan mo, magwi-withdraw agad ako mamaya ng 300,000 sa bangko. Saan mo babalak pumunta? Sa Maynila siguro. Makikipagsapalaran na lang ako o magtatayo ako ng negosyo. Kahit ano, basta hindi ko na kailangan makisama pa kay Dad. Sigurado ka na ba? Nagkibit-balikat siya. Manilyn, may isa pa sana akong kailangan. Ano yun? Kailangan kong makausap si Bingbong. Pagising nga ni Bingbong ay nag-usap sila. Naintindihan naman ito ang nais niya mangyari. Nang araw ding iyon ay nagbiyahe na siya patungo sa Maynila. Iiwan niya pansamantala ang lugar na nakapagpapaalala sa kanya ng mga maraming bagay. Labis ang pasasalamat niya sa mag-asawang Manilyn at Bingbong. Bago siya umalis, ay nag-iwan siya ng numerong maaring tawagan ng mga ito kung sakali may maghanap sa kanya sa mga bahay ng mga ito. Patungo si Bryce sa practice lounge na 9 Lives. Umuusok na naman ang tainga niya dahil sa bokalista nila. Siya ang manager ng banda. 9 Lives ang nabuong pangalan ng grupo pagkaraan ng ilang araw ding brainstorming nang mabuo ang banda. He didn't know the whole story. Ilang taon pa lang siya sa pagmamanage sa mga ito, but all 5 of them were college buddies. Hindi na siya nagpasubali pa pagdating niya. Ano na naman ba ito, Kai? Ilang beses ko bang sasabihin na aalagaan mo ang mga taong ibinibigay ko sa'yo? Galit na sabi niya sa nagigitarang si Kai. Tumigil ito sa pagtugtog at hinarap siya. I don't know what you're talking about, man. Oh, come on. Don't give me that crap. Pang-ilan PA mo na ba si Julius? At pang-ilan na rin siya sa pinalayas mo? Ilang personal assistants na rin ay binigay niya rito na hindi naman nagtatagal. Si Julius, stalker yun eh. 1 month pa lang siya nagtatrabaho sa akin nang himasok na sa personal kong buhay. So, he took some pictures. I don't see what's wrong with that. Have you seen his room? Puro pictures ko ang naroroon. Bryce, at hindi lang basta simpleng pictures. Ang ilan sa mga nandoon, photos of me sleeping, o kaya ay kapag umiinom ako. At ang pinakamatindi sa lahat, may picture ako doon na nakatapis lang ng tuwalya. Galit na sagot nito.
Baka may gusto sa'yo yun, pre. Natatawang sabad ni Vin na kanina pa pala nandoon at nakikinig sa usapan nila. Ito ang lead guitarist ng banda. Bakit ba kasi gusto mo magstay in ang PA mo? Hindi ka gumaya rito sa mga kasamahan mo na pinapauwi ang mga PA nila kapag tapos na trabaho ninyo, sabi niya. At matulad din sa kanila na hinihintay pang dumating ang PA bago makapaghanda for the gigs? Ayoko nga, Bryce, you know me, pinakaayo ko sa lahat yung hindi professional kung kumilos. So you'd better find me a new one in 2 weeks. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito. 2 weeks? Baka nakakalimutan mong manager mo ako at hindi utusan. Sigaw niya sa papalayong bulto nito. Come on, Bryce. Kilala mo si Kai? Hindi mabubuhay yon ng walang PA. Sabi ni Vin. Sinundan nito paalis si Kai. Naiwan siya napapailing. Paano ba niya naging kaibigan ng mga ito? Sa tuwina ay binibigyan siya ng mga ito ng sakit ng ulo. Sinubukan ni Kai ang unang chord ng unang piece na 9 Lives para sa gabing iyon. Pagkatapos, isinanyasa niya ang mga kasama na simula ng pagtugtog. Bukod sa pagiging bokalista, ay kasama rin niya si Vin sa paggigitara. Si Wari naman ang kanilang bassist at si Denver ang sa drums. Halos 5 taon na rin ang lumipas mula na magdesisyon silang sumugal sa pagbuo ng banda. Hindi biro ang pinagdaanan nilang 4 bago tuluyang naabot ang kinaroroonan nila. May mga panahong hindi nila alam kung magpapatuloy sila o hindi. Sumunod pa ang pagre-resign ng nauna nilang manager na si Dennis dahil nais na nitong bumalik sa Amerika. Ipinagpapasalamat niya yung dumating si Bryce sa kanila. Masipag ito at maaasahan hindi lamang bilang isang manager, kung hindi bilang kaibigan na rin. Dati na nila itong kakilala at kasama noon pang college. 3 taon na silang inaalagaan ito at masasabi niya isa ito sa mga taong bumuo ng mga pangarap niya. 9 Lives, iyon ang napagpasahan niyang pangalan para sa kanilang banda. Hindi maingay ang musikang hatid nila pero sinisiguro nilang malakas ang impact niyon kaya bagay na bagay ang pangalang kanilang naisip. Ready na ba kayo? Aniya sa mga taong kanina pa nagsisigawan. Kayo, ready na? Ang mga kasama naman niya sa pagtugtog ang tinanong niya. Halos sabay-sabay na tumango ang mga ito. Okay, 1, 2, 3, go! At sinimulan na nila ang pagtugtog para sa mga tagahanga nila. 5 taon niyang pinagpagurang makamit ang pangarap niyang tumugtog at magbahagi ng talento niya sa musika. Hindi niya hahayaang mawala iyon kahit kailan. Tumanda man siya at tumating man ang panahong malaos ng banda nila, hindi pa rin siya titigil sa pagbuo ng musika. Alam niyang ganoon din ang mga kasama niya, ang pagtugtog ng buhay niya. Bata pa lamang siya, pangarap na niya iyon. At ngayong abot kamay na niya iyon, kahit paano ay masaya na siya. Kung tutuusin, malayong-malayo ang propasyon niya ngayon sa inakala ng mga kakilala ng kanilang pamilya. They own the country's leading mining business. Hindi lang iyon ang negosyo ng kanilang pamilya. His father was one of the top businessmen in the country, kaya noon pa siya kinukumbinsi nitong tumigil sa pagbabanda at tulungan ito sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. He was the only heir. Pero hindi rin siya pinipilit nitong gawin ang nais nito. Ipinagpapasalamat niyang mabait ang mga magulang niya at naiintindihan siya ng mga ito. Pero nararamdaman niyang may kulang pa sa buhay niya. Si Anacel, ang unang babae nagpatibok ng kanyang puso. Halos 1 taon nang nakakaraan na makipaghiwalay ito sa kanya para mamuhay sa Canada kung saan naroon ang mga magulang nito. Napakasaklap ng pangyayaring iyon sa kanyang buhay pero hindi niya hinayaang maapektuhan niyon ang trabaho niya. Pati sa mga kasamahan niya ay hindi niya ipinapakita na sasaktan siya. Sinisiguro niya ang matatag na Kai Balmes ang nakikita ng mga ito. Wala pang 8:00 ng umaga ay umalis na si Freya sa apartment na inupahan niya. 3 buwan na rin siyang naninirahan sa Maynila. Pero hanggang ngayon ay naku-culture shock pa rin siya. Hindi pa rin siya nasasanay sa ingay at gulo ng lungsod. Hindi na sana siya mag-aagahan pero hinatiran siya ng pagkain ng kapatbahay niyang si Ruby. Ito ang unang nakikilala niya sa Maynila mula nang dumating siya roon. Nalaman nito mag-a-apply siya ng trabaho kaya hinatiran siya nito ng pagkain. Mas maigi raw na may laman ng tiyan bago siya umalis. Tinignan ulit niya ang address ng pupuntahan sa classified ads na hawak. Iyon ang unang pupuntahan niya sa mga may bilog doon.
Nakalagay kasi roon na welcome mag-apply ang mga undergraduates at wala pang working experience. Tamang-tama iyon dahil wala pa naman siyang karanasan sa trabaho at hindi pa siya graduate. Kahit ano pa iyon ay susubukan niya. Pumala siya ng jeep at nang makasakay ay inihanda ng sarili sa gagawing pag-apply. Next, sa hindi mabiling na pagkakataon ay sambit ni Bryce sa mga nag-a-apply para maging PA. Wala pa rin siya nakikitang papasa sa standards ni Kai. Napag-alaman nilang may hidden agenda nga ang past ni PA nito na si Julius. Matagal na palang minamanmanan nito si Kai. Isa itong frustrated showbiz reporter na kahit kailan ay hindi natanggap sa anumang istasyon dahil wala ito nakukuha magagandang scoop sa mga artista at sikat na personalidad. Nang mabalitaan nito nangangailangan ng bagong PA si Kai, nagpanggap itong aplikante. Magandang scholastic records nito, kaya itong tinanggap nila. Mabuti na lang at nahuli ni Kai na kinukunan pala ito ni Julius ng mga litrato bago pa nito maisubmit iyon sa mga showbiz magazines. Ngayon ay alam nilang wala nang pupuntahan si Julius. Hindi nila ito ipinakulong pero siniguro nilang hindi na ito makakapasok sa kahit anong television company kahit kailan dahil sa panlolokong ginawa nito sa kanila. Mas maingat siya ngayon sa pagpili ng mga aplikante. Sisiguruhin niyang hindi na sila maiisahan na kung sino man na mapipili niya. Pumasok ang susunod na aplikante. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay ito palang aplikanteng babae. Sinimula na niya ang pag-i-interview. "So, you are Freya Del Cruzat," sabi niya nang mabasa ang resume nito. "Yes sir, undergrad ka sa kursong BS in Business Administration and you studied in one of the top universities in Bicol." "Opo sir." "Are you sure you want to have this job? Because according to your profile, mukhang galing ka sa isang may kayang pamilya. Hindi ka bagay maging PA." "Actually sir, I was a working student in our school and at the same time, I was also a crew in one of the leading fast food chains in the country while studying. Kaya bagay po ako maging PA. Sanay po ako sa trabaho." "I see. But why didn't you put that in your resume? Para sana nabasa ko bago ka pa pumasok dito." "Eh kasi sir, sabi doon sa ads nyo, pwede namang walang work experience, kaya hindi ko na inilagay dyan. At saka sir, mahal na magpaprint ng additional page sa resume ngayon." "I see. Sige, tawagan na lang kita kung tanggap ka." Next! Gustong-gusto ng humagalpak ng tawa ni Freya kanina habang ini-interview siya. Dinaramahan talaga niya ang pagsagot. Idadagdag pa nga sana niya ang ulila na siya at inaalipusta ng mga tao nag-alaga sa kanya. Pero baka magtaka na nag-interview sa kanya. "Oh, kamusta pag-apply mo? Natanggap ka ba?" tanong ni Ruby pagdating niya. "Ewan ko, tatawagan na lang daw ako eh." "Ganoon? Saan ka ba nag-apply?" "Basta, ang sabi nung nag-interview sa akin, pagiging PA raw ang gagawin ko." "PA? Ibig sabihin, sikat na personalidad ang pagtatrabahuhan mo?" "Malay ko, basta yun lang sabi sa akin eh. Kahit ano naman papasukin ko." "Isa lang bang pinag-applyan mo?" "Oo, ang dami kasing pumila doon sa pinuntahan ko kanina at inabot na ako ng hapon. Bukas na lang ulit ako magpapatuloy sa paghahanap." Saglit pa sila nagkwentuhan. Maya-maya ay pumasok na siya sa inupahan niya. Naglinis muna siya ng katawan at nagbihes. Pagkatapos ay naghanda siya ng hapunan niya. Mag-aalas 10 na ng gabi ay hindi pa rin siya makatulog. 3 buwan na siya sa Maynila pero hindi pa rin siya tinatawagan ni Bingbong. Natawagan na niya si Manalyn mga 1 buwan pagkatapos niyang lumayas at nagtanong tungkol sa pinag-iimbestagahan niya kay Bingbong. Ngunit hindi pa rin daw tapos ang asawa nito sa pag-alam sa kasong ipinaasikaso niya. Kailangan niyang malaman ng totoo. Kailangan niyang matuklasan kung tamang hinala niya. Napabalikwas siya nung tumunog ang cellphone. Kinuha niya iyon sa ibabaw ng mesang nasa tabi ng kama. Hindi niya kilala ang numero na nakarehistro doon. Kinabahan siya. Naisip niya baka natunto na siya ng mga humahanap sa kanya. At maaring anumang oras ay damputin siya ng mga ito. Ngunit dala na rin ang kuryosidad ay sinagot niya ang tawag. "Hello, Miss Freya Cruzat?" Anang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Lalo siyang kinabahan. "Yes," tugon niya na pilit pinakaswal ang tono. "I've read your application and resume. Congratulations, tanggap ka na." "Po, maari ka na magsimula bukas. Pumunta ka sa opisinang pinag-applyan mo. I'll give you more instructions tomorrow when you get there. Good night, Miss Cruzat."
Ganoon na lang ang tuwang naramdaman niya dahil natanggap na siya sa trabaho. Hindi pa rin maintindihan ni Freya kung bakit kailangan doon siya tumira sa bahay na pagtatrabahuhan niya. Ayon kay Bryce, ang lalaki nag-interview sa kanya noon nag-apply siya. Gusto raw kasi na magiging amo niya na stay-in ang PA nito. Madali niya nakagaanan ng loob ito at kahit pa sabihing isa rin ito sa magiging amo niya, ay kaswalang ang pakikitungo nito sa kanya at hindi siya itinuturing na parang utusan. Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit hindi nito sinasabi sa kanya kung kanino talaga siya mamamasukan. Ang sabi lang nito ay siguradong masosorpresa siya dahil marami mga kababaihan ang nagpapantasya sa magiging boss daw niya. Nandito na tayo. This is going to be your home for the rest of your stay here. Iyon ay kung magtatagal ka. Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin nito, pero pinagbawalang bahala lang niya iyon. Isang 2-story house ang tumambad sa kanya na sa hardin pa lang ay makikita ng mahilig sa musika ang may-ari. Isang mesa na hugis gitara nakita niya roon. She thought it was a very artistic way of expressing one's love for music. Kung pwede nga lang na magkaroon sila ng ganoon sa bahay nila sa Bicol, ay baka napagawa na rin siya. Pero hindi mangyayari iyon kailanman. Umikot siya sa bakuran ng bahay bago tuluyang pumasok. Bakit dito natin kailangan dumaan sa likod? Hindi pa pwede sa harap? Hindi niya napigilang magtanong. Dito dumaraan sa back door ang mga ganitong close na may-ari. Marami kasing paparazzi ang nagmamanman sa kanya, kaya may mga secret passage kami. And since you are going to be one of our colleagues now, hindi masamang malaman mo na rin ito. So, he must be something big, huh? Oh, trust me dear, real big. Ilapag mo na muna mga gamit mo riyan at hahanapin ko lang siya sa taas. Okay. Ngunit, matagal siya naghintay ay hindi pa rin ito bumabalik. Naparami pa naman ang inom niya ng tubig kanina at kailangan na niya magbanyo. Hindi niya alam kung bakit pinatulan pa niya ang kawirduhan ni Ruby nang sabihin nitong swerte raw sa unang araw ng trabaho kung iinom ka na maraming tubig. Kahit naguguluhan ay sinunod na lang niya ang payo nito. Hinanap niya ang comfort room sa kusina at nakita naman agad niya iyon. Pinihit niya ang seradura at itinulak pabukas ang pinto. Halos mapaihi siya sa salawal nang tumambad sa kanyang hubad na katawan ng lalaking naroroon at nagsha-shower. Kitang-kita niya ang magandang hubog na likod nito, lalo na ang maumbok nitong pangupo. Malaya niya pagmasdan iyon hanggang sa tila na malaya nitong maibang tao roon at humarap ito sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tumambad sa kanya. Hindi rin niya napigil ang mapanganga sa sobrang pagkagulat. Na makabawi, ay mabilis niyang isinara ang pinto at nanatili nakatayo sa tapat niyon. Halos mapatulo na naman siya sa sobrang gulat nang bumukas ang pinto at lumabas ang lalaki mula roon. Hinawakan nito ang braso niya at halos mabali na iyon dahil sa sobrang higpit na pagkakahawak nito. Who are you? What are you doing inside my house? Inside my shower? Galit na usal nito. Napatitig na lamang siya sa mukha nito at doon niya napagtanto kung sino ito. I can see you've met. Sabay sila napalingon sa pinagmulan ng boses. Si Bryce iyon, nakabababa lamang na hagdan. Are you telling me na kilala mo ang babaeng ito na basta na lang pumasok sa shower room ko habang naliligo ako? Really? Wow, Freya, you amaze me. Wala pa nakakagawa niyan kay Kai. Usually, nakikita lang ang katawan niya kapag nagpo-post siya sa mga magazines. Pero ikaw, maswerte ka because you've seen the whole package on your first meeting. Para naman gusto niya makita iyon. Bryce, hindi mo naman sinabing si Kai Balmes ang magiging amo ko. Sana pala, hindi ko nalang tinanggap ang trabaho, sabi niya dito. Why? Is there a problem working for Kai, Freya? Personal issues. Iyon ang biglang lumabas mula sa bibig niya. Napatingin siya kay Kai at muling napagmasdan ang mukhang hinangaan niya ng maraming taon. He looked 10 times more handsome 3 years after she last saw him. Sinalubong nitong tingin niya. Hindi ka naman siguro isa sa mga naging flings ko, diba? I don't remember you. Definitely not. At hindi ako nakikipag-fling sa mga lalaking katulad mong. Hindi niya magawang tapusin ang sinasabi dahil hindi naman niya pwedeng sabihin dito na itong dahilan kung bakit nawala ang kuya niya. Hindi naman ito directly involved sa nangyaring aksidente. Katulad kung ano, kinaasan siya nito ng mga kilay. Tinitigan pa siya nito
kaya lalo siyang nailang. Huwag kang masyadong lalapit at baka mawala ako sa sarili ko. Sa katulad mong hindi marunong mag-lock ng pinto ng banyo, sabi na lang niya. What? Kunot noong tanong nito. Sa dinami-rami ng pwede niyang idahilan, iyon pang lumabas ng bibig niya. Out of desperation na rin siguro, kaya nasambit niya iyon. Napakatanga mo talaga, Freya Del. Bryce, I think I should not take the job. Baka kasi magkagulo lang, sabi niya ng balingan ito. Ginawa niya iyon para maalis ang atensyon niya sa nakaka-distract na kagandahan ng katawan ni Kai. Bakit naman? You signed a contract, Freya. Baka nakakalimutan mo. Come on, hindi niyo naman siguro ako idedemanda dahil lang sa short term na trabaho, diba? Hindi niya alam na ganoon ang kinahihinat na niya na pumirma siya sa 6 months contract na nagdaang araw. Isa pa, gagastos kayo ng malaking kapag idinamandan niyo pa ako. Samantalang barya lang naman ay papasahod niyo sa akin kumpara sa gastos sa mga hearings. Money is not the issue here, Freya. Maraming gigs na 9 lives ang na-cancel dahil wala nag-aasikaso kay Kai. Kung aalis ka, maghahanap na naman kami ng bago and it would take weeks to do that. Nag-aasikaso? Bakit kailangang asikusuhin niya ito? Kaya naman siguro nitong alagaan ng sarili at may sarili ring isip ito. Hindi nito kailangan sa iba iasa ang sarili. Isa pa, ang pinakamalaking dahilan sa lahat, hindi niya kayang pagsilbihan ang tao nagpapaalala sa kanya sa pagkamatay ng kuya niya. I'm sorry, Bryce, but it's just something personal. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, Aniya. Pero hindi mo rin pwedeng baliwalain ang kontrata. Hindi naman sa tinatakot kita, Freya. Pero may mga contracts kami across the country at maaaring hindi ka tanggapin kung sakaling mag-apply ka ng trabaho sa iba dahil sa hindi mo pagtupad sa kontrata mo sa amin. That's a bad record for you. If you wanna leave, then Kai should fire you first. Binalingan ulit niya si Kai at binigyan ito ng nangahamong tingin. Okay then, fire me. Fire me now. Wala naman sigurong problema yun sa'yo dahil ayaw mo naman sa'kin, diba? Fire me now, Kai. Sinadya niyang lalo pang taasan ng boses para lalo itong mainis sa kanya at tuluyang hindi siya tanggapin. No? No? Bakit? Naguguluhang tanong niya. Katulad ng sinabi ni Bryce, ikaw pala nakakagawa sa akin ng ganyan. Not to mention na ikaw pala nagmamakaawa sa akin na paalisan sa trabaho. Iyong iba, nagsusumamo na magstay sila. Congratulations, you are formally hired. Binigyan pa siya nito na nakakalokong ngiti bago pumanhik ng hagdan. Hindi maganda o gaga si Freya sa pagdadala ng mga gamit ni Kai. Isang malaking maleta at 2 gitarang dala-dala niya kanina pa mula na umalis sila ng bahay nito. Halos ihagis na nito ang mga iyon sa mukha niya bago sila umalis. Sa susunod, ikaw na maghahanda ng mga yan tuwing may gig kami at ikaw rin ang mag-aasikaso ng schedule ko, okay? Sabi pa nito. Gusto niya magreklamo sa pag-uutos nito ng ganoon na lang. Hindi ba nito nakikitang hirap na siyang bitbitin ang lahat ng gamit nito? Gaga, di ba PA ka nga ng dumuhong yan? Personal alalay. Tama lang na utusan ka niya. Hay, kailangan niyang sanayin ng husto ang sarili niya sa ideyang iyon. Mababaliw na yata siya, pati ang isip niya at kaluluwa niya ay nagtatalo na. Humanda ka, Cairo Balmes, may araw ka rin sa akin. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang hindi magkamayaw ng mga tao at lahat isabek na makita ang mga miyembro ng 9 Lives. Duh, been there, done that. Bulong niya sa sarili nang muling maalala ang huling panonood niya ng performance ng banda. Ironically, damang-dama niya ang enthusiasm ng mga tao na makita sina Kai, Vin, Warren at Denver. Samantalang siya ay hindi na matagalan ang pagtira sa bahay mismo ng taong binansagang hottest band vocalist who ever lived. Hindi niya maikaila na tamang bansag na iyon para kay Kai, lalo na nang maalala niya ang unang pagkikita nila sa banyo. Kai, bakit mo naman hinayang isang magandang binibini pa ang magdala ng mga gamit mo? Napaka-ungentleman mo naman, ani Warren, na kanina pa pala nakamasid sa kanila. Oo nga naman bro, pagsang-ayon ni Vin, kinuha nito ang 2 gitara na kasukbit sa magkabilang balikat niya. Akala ko ba, nakakuha ka na ng bagong PA? Nasaan na? Tumingin sa kanya si Kai bago sumagot.
Siya na nga yun. What? Halos sabay-sabay na bulalas ng 3 bandmates nito. Wow, you really wanted change, huh? This is the first time you've a lady as a PA, komento ni Denver. Yeah, she's way hotter than that Julius guy. Hindi niya maunawaan ang sinabi ni Vin. Ikinokompara ba siya nito sa isang lalaki? Way hotter, sabi naman ni Warren. Kung mag-usap ang mga ito, parang wala siya roon. Binalingan nito si Kai. Kahit alam na natin isang paparazzi, well, frustrated paparazzi ang Julius na yon. Obvious naman na may pagnanasa sa iyo yun pare. Kumakatitig, ang lagkit. Saka niya naunawaan kung bakit naikumpara siya sa isang lalaki na hindi pala talaga buong-buong lalaki dahil may pagnanasa rin sa hottest band vocalist who ever lived. Collectively, pwedeng tawagin ang 9 Lives na hottest band who ever lived. Hindi lang dahil sold out lagi ang records ng grupo, kundi dahil na rin sa naloka na yata ang tadhana ng pinagtagpo sa iisang banda ang 4 sa nagkagukuhang elemento sa mundo na maaaring irigalo sa isang diyosa. Pwede sigurong agawin muna niya kay Ann Curtis ang titulo ng pagiging diyosa dahil sa ngayon ay siyang binihayaang mapalibutan ng 4 na elementong ito. Baka nakakalimutan mong minsan ay nagiging tikbalan din ng diyosa. Gumising ka nga sa panaginip mong yang Freya Del. You are surrounded by people who remind you of your brother's death. Totoo iyon, pero hindi naman niya sinisisi ang mga ito sa nangyari sa kuya niya. Hindi ang mga ito may kasalanan. Siguro ay nakapagpapaalala lang ang mga ito sa nangyari kaya tumigil siya sa pagiging fan ng banda mula na magkamali siya pagkatapos ng aksidente. Walang kasalanan ng mga ito sa kanya, kaya ngayon nagtatrabaho siya para kay Kai, nag-decide siya pakisamahan na rin ang mga ito. Ipakilala mo naman kami pare, sabi ni Vin na kunwari ay nahihiya at pakamot-kamot sa batok. Okay, this is, hindi natapos ni Kai ang sasabihin nang humakbang siya sa harap ni Vin. I am Freya Del Cruzat from Bicol. Nakipagsapalaran ako dito sa Maynila at ngayon nga ay PA na bokalista ninyo. And you are Vinson, Vin Heras, ang lead guitarist na 9 Lives. Pagkasabi niyon, ay inabot niya ang kamay niya rito. Pagkatapos, ay ibinaling naman niya ang tingin sa isa pang miyembro ng banda. You are James Warren Cueto, at ikaw rin ang bahista ng bandang ito. Binalingan naman niya ang isa pang miyembro ng banda na naka-dreadlocks ang buhok na parang si Bob Marley. And you are Denver Laksamana, the drummer. I can see na kilala niyo ang isa't isa. Ani Kai, seryosong anyo. Vin, nagbabanta ang tingin nito at masama ang tingin ipinukol sa kasama. Sakalang niya napansin nakatitig sa legs niya si Vin. Dude, I'm sorry. I can't help it. Ani Vin, na itinaas ang mga kamay tumalikod na. Sa halip na mainis ay natawa pa siya. Talagang sinadya niya magsuot ng medyo revealing na damit. Parang pambahay lang iyon, pero alam niya nakakaagaw pansin ang ayos niya. Naka-sleeveless white top siya at short shorts na nakapagpapalitaw sa mapuputing legs niya. Si Vin talaga, pilyo kahit kailan. Alam niya kahit si Kai ang pinakagwapo sa grupo, si Vin naman ang pinakamahilig sa chicks at walang pinapalampas na magandang babae. Pero kahit ganoon ito naman ang nakapagbibigay ng aliw sa grupo. Kuwela kasi ang personality nito. Kung naging kasing kuwela mo lang si Vin at hindi ka palagi nakasimangot, baka bumalik pa ang pagkagusto ko sa'yo. Naisip niya nang bumaling siya kay Kai. Napailing siya. Hindi na mangyayari iyon. Ibang-iba ang Kai na kaharap niya ngayon sa Kai na inakala niya dati. Before, she actually thought of Kai as a hero. Pero naglaho ang lahat sa paghangang iyon dahil nga sa nangyari sa kanya at sa kuya niya. Hindi niya alam kung bakit kailangan maapektuhan ang pag-idolo niya sa banda pagkatapos niyon. It must be some form of psychological trauma. O, bakit nakatunga nga ka riyan? Pukaw ni Kai sa kanya. Magsisimula na kami, any minute now. Ihanda mo nang gagamitin ko. Isa pa, I need to have some makeup. Kailangan yun sa trabaho. Marunong ka naman siguro maglagay nun, diba? Yes, Your Majesty. Sagot niya at tinalikuran nito para ihanda na manggagamitin ito. Pagod na si Freya Del. Kung ano-ano kasi pinagawa sa kanya ni Kai. Pagkatapos ng gig ng mga ito, pinaghintay pa siya nito sa labas ng isang restaurant dahil may kamiting ito roon.
Dis oras na ng gabi, may meeting pa. Mas tama yatang sabihing date iyon. At inggit ka naman, napailing siya sa isiping iyon. Hayun at nagtatalong isip niya ng dahil kay Kai. Naiinggit ako kasi masasarap ang pagkain sa resto na yun. Hindi dahil sa kadate niya, pangungumbinsin niya sa sarili. Hindi lamang iyon ay pinagawa ni Kai sa kanya. Pagkadating nila sa bahay, hindi pa man nakakahuma ang mga muscles niya sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay na dala niya, nagpatimpla naman ito ng kape. Pabalik-balik pa siya sa kusina dahil hindi raw niya makuha ang panlasa nito. Pagkatapos niyon, inutusan naman siya nitong masahihin ito at lalo ikinainis na kalooban niya. Alam niya nagtatrabaho siya rito at binabayaran nito ang bawat pawis na tumutulong mula sa sexy body niya. Pero tao rin naman siya at napapagod. Violation of human rights ang ginagawa nito. Ngunit hanggang sa isip lang naman niya pwede magreklamo dahil sa pagmamaktol ng kalooban niya ay napadiin ang pagmasahe niya sa ulo nito. Dumilat ito at tinignan siya ng matalim. Agad nang lumambot ang pagkatitig nito at saka bumalik sa posisyon nito kanina. Naglakbay ang mga kamay niya sa mukha nito. Maya-maya pa ay nakatulog na ito. Tinititigan niya ang bawat feature ng mukha nito. Mula sa talukap ng mga mata na may mahahabang eyelashes nito, sa matangos na ilong hanggang sa mapupulang labi nito. Ano kaya ang pakiramdam na mahalikan ng mga labing iyon? Pinagalitan niya ang sarili sa pag-iisip ng ganoon. Ngunit kasabay rin ng isiping iyon ay ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Oh God! Napatda siya ng mamalayang kanina pa pala nakadilat si Kai at nakatingin din ito sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? At natutulala ka sa kagwapuhan ko, kaya natigil ang pagmasahe mo. Sumilay sa mga labi nito ang nakalolokong ngiti. Ang yabang mo, may nakita lang akong dumi sa bibig mo. Alisin ko sana kaya lang, nagising ka na pala. Tumalikod na siya. Matutulog na ako. Hinabol siya nito at pinigilan sa braso. Teka, hindi ka pa tapos. Masakit pa mga balikat ko. Masahihin mong mukha mo. Kung pagod ka, lalo naman ako no? Masakit din ang mga kalamnan ko. Baka nakakalimutan mong akong pinagdala mo na mabibigat na gamit mo. Hindi birong dalhin ko lahat ng mga iyon na mag-isa. Ngayon, kung iniisip mo na, tumigil siya sa pagsasalita nang maramdaman niyang lumuwag ang pagkakahawak nito sa braso niya. 2 beses na huminga ito ng malalim. Marahil ay ayaw na nitong marinig kung ano man ang sasabihin pa niya. Sige, pumanhi ka na. Good night. Nagtataka man, pumanhik na nga siya. Pagod na rin siya at gustong-gusto na niya matulog. Bukas, siguradong katakot-takot na mga utos na naman ang gagawin nito. Naligo muna siya bago tuluyan na tulog. May banyo naman sa kwarto niya, kaya hindi na niya kailangan bumaba. Naalala ulit niya ang unang pagtatagpo nila ni Kai sa banyo sa ibaba. Sira pala ang shower ng banyo sa kwarto nito, kaya doon ito naligo sa ibaba. Hindi nito inaasahang darating sila ni Bryce, kaya hindi ito nag-abala mag-lock ng pinto. Marami na naman naglaro sa isip niya nang nakahiga na siya sa kama. Una roon, ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso niya habang pinagmamasdan niya ang gwapong mukha ni Kai. Kuya, I don't know what's happening with me. Help me please. Ang nais niya ng mga sandaling iyon ay mapaniginipan ng kuya niya at bigyan siya nito ng mga advice katulad ng ginagawa nito noon. Pero, wag ka lang magpapakita habang gising ako kuya ha. Baka atakihin ako sa puso. Hindi ko na yan matutupad ang pangako ko sa'yo. Ang tinutukoy niya ay ang pangako nitong tutubusin ang CRV kay Manilyn. At saka, hindi pa ako nakakakuha ng impormasyon doon sa pinaimbestigahan ko kay Bingbong. I need to know the truth kuya. I need to know kung bakit ganoon sa akin si Daddy. Bakit kahit kailan ay hindi ko maramdamang mahal niya ako. Isa mapaklangiti ang gumuhit sa kanya mga labi. Samantalang ikaw, palagi niya pinapabura noon. Hindi niya sinisisi ang kuya niya kung mas mahal ito ng daddy nila. Bukod sa lalaki ito at siya magiging katuwang sana ng kanilang mga ama sa negosyo, ito rin sana ang magdadala at magpaparami ng angkan ng mga kruzat sa mundo. Dahil alam niya hindi niya magagawa ang maari magawa ng kuya niya para sa daddy nila. Pinagsisikapan na lang niya mag-excel sa ibang bagay. Palagi siyang top 1 sa horror role mula elementary. Kahit alam niya na pipilitan lang ang daddy niya umakyat sa stage dahil na rin sa pangungumbinse ng kuya niya. Masaya na rin na pakiramdam niya
kahit wala siya nakukuhang appreciation mula rito. Pareho nilang alam na ayaw ng daddy nila na makarinig ng kahit anong musika, kaya patago sila kung tumugtog noon ang kuya niya. Gumawa silang secret hideout nila sa Sorsogon. Doon, pinagsasawa nila ang kanilang mga sarili sa pagtugtog ng iba't ibang instrumento. Isang resort ang hideout nilang iyon na pinag-ipon ng bilhin ng kuya niya para maging hinggaan nila ng sama ng loob mula sa mga pasakit na dala ng stress sa eskwelahan at sa mundo. May treehouse doon kung saan sila nagpapahinga magkapatid. Nagsisisi siya at hindi niya nabisita iyon bago siya umalis. Pero alam niyang babalik siya roon balang araw. Nakatulog siyang dala sa panaginip ang alaala nilang magkapatid sa lugar na iyon. Nagising si Freya Del nang biglang bumagsak sa mukha niya ang tila inihagis na unan. Napabalik ko siya ng bangon nang malingunan si Kai na nakatayo sa pintuan ng kwartong ginagamit niya. "Gumising ka na, magja-jogging pa tayo," sabi nito. "Anong jogging? Inaantok pa ako. At saka, pati ba naman sa pagja-jogging mo, kailangan kasama ako?" Lumapit ito at tumabi sa kanya. "Syempre, ayoko nawawala ka sa paningin ko. I want to always be close to you." Close? Parang idinuduyan ang pakiramdam niya sa sinabi nitong iyon. "Oo, close. Kung wala ka, habang nag-jogging ako, sino ang magbibigay sa akin ng tubig pag nauhaw ako? Sino ang magdadala ng face towel at magpupunas ng mukha ko kapag pinagpawisan ako? Miss Cruzat, kaya stay in ang mga PA ko ay dahil na rin may mga personal kong pangangailangan, maliban pa sa makakatulong ko sa pagdadala ng gamit sa mga gigs namin." "Ngek, yun naman pala, pero tagapunas ng pawis, tagadala ng tubig? At anong sinasabi nitong makakatulong sa pagdadala ng mga gamit nito sa mga gigs sa banda nito? Mag-isa kaya siya nagbuhat ng mga yun? May problema ba, Miss Cruzat?" "Wala po. Masusunod po ang lahat ng kagustuhan ninyo, kamahalan. Magbibihis na po ako ngayon din." Bumaba na siya ng kama at tinalikuran nito. "Bilisan mo, maghihintay ako sa baba," bilin pa nito. Hindi na siya sumagot. Sa halip ay binilisan na ang pagkilos at nagmamadaling nagtungo sa banyo. Nang makapagbihis ay agad na siyang bumaba para ihanda ang mga kailangan dalhin. Pagkatapos ay lumabas na sila ng bahay. Wala namang kung ano-ano ipinapagawa o iniutos ito sa kanya habang nag-jogging sila. Hindi naman siya nagpupunas ng pawis nito dahil ng pagpawisan nito, hiningi lang nito sa kanya ang tuwalyang ipinahanda nito bago sila umalis. Halos hindi ito nagsasalita at tila nagko-concentrate talaga sa pag-eehersisyo. Lihim niya ang pinagpasalamat ang pagiging tahimik nito dahil hindi rin nag-aalboroto ang kalooban niya. Ang tanging mairereklamo niya ay napakabilis tumakbo nito. Halos hindi niya ito masabayan. Halatang sanay ito sa pagtakbo. Patunay ang six-pack abs at lean muscles nito. Halos lahat ng mga babae nakakasalubong nila sa village ay napapatingin dito. May narinig pa nga siya nagsabi ng yummy habang sinusundan ng tingin si Kai. Nagtaka siya nang bigla na lamang bumilis ang pagtakbo nito. Hindi na nga yata matatawag na jogging iyon. Sumunod siya rito nang lumiko ito sa isang kanto. Pero hindi niya ito nakita. Tumigil siya sa pagtakbo. Maya-maya ay bigla na lang may humila sa kanya. Napatili siya. "Sino ka? Anong?" Nahimasmasan siya nang malingunan si Kai. "Shh! Huwag kang maingay. Baka mahuli tayo." "Ha? Anong mahuli? Sino manguhuli sa atin?" May itinuro ito sa kanya. Nakita niya ang isang babaeng tila nagja-jogging din na lumampas sa kinaroroonan nila. Si Reva. Halos pabulong na sabi nito. "Hindi mo ba napapansin kanina pa niya tayo sinusundan?" "Damn it, Miss Cruzat. Kasama sa trabaho mo ang bantayan ako. Isa sa mga stalkers ko ang babaeng iyon." "Bantayan ka? At kailan pa nasama sa trabaho ko ang pagiging bodyguard ko, aber? Isa pa, hindi naman ako inabisuhan na may stalker ka pala na dito mismo sa village ninyo nakatira." Sagot niya. "Kasama sa trabaho mo ang bantayan ako, okay? I'll pay you double for it." Pay her double? Ano bang akala nito sa kanya? Mukhang pera? Oo nga, at kailangan niya ng pera, pero hindi pa naman siya ganoong kadesperada para maging bodyguard at itaya ang buhay niya para dito. "Oh, nakatulala ka na naman sa kagwapuhan ko," nanunudyong sabi nito nang manatili nakatitig siya dito. "Tara na,
bago pa mahalata ni Reva na nagtatago tayo rito. Nang bitiwan siya nito, ay sakala ni Nathan na kaya ka pala ito sa kanya kanina. Wish mo lang. Akala mo kung sino ka, bulong niya na narinig naman ito. Well, I am Kai Balmes, my dear. Pagkasabi niyon, ay nagsimula na maglakad ito papalayo. Susunod na sana siya rito, pero palang biglang may naipit na ugat sa binti niya nang humakbang siya. Aray! Oh, ano nangyari sa'yo? Mabilis siyang dinaluhan ito na makita na kahawak siya sa kaliwang binti niya. Pinulikat yata ako. Ang bilis mo kasing tumakbo kanina eh. Hinawakan nito ang parte ng binti niya na masakit. Huwag mong hawakan. Masakit. Sa pagkabigla niya, ay bigla na lamang siyang binuhat nito. Umuwi na tayo. Kaswal na pahayag nito. Ibaba mo ko. Nakakahiya. Protesta niya. Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Kaya dapat lang na pagbayaran ko iyon kahit ang bigat-bigat mo. Tumutulong ka nga. Nanlalait ka naman. Ngiti lang ang isinagot nito sa kanya. Hiyang-hiya siya sa mga nakakasalubong nila. Pero kahit paano ay proud din siya at isang katulad itong sikat, gwapo at mayaman ang bumubuhat sa kanya ng mga sandaling iyon. Natuwa rin siya dahil gentleman din naman pala ito kahit paano. Hanggang sa makabalik sila sa bahay nito ay ito ang personal na umalalay sa kanya. Matulog ka muna. I'm sure okay ng pakiramdam mo pagising mo. Bilin pa nito nang maibaba siya sa kanyang kama. Sige, salamat. Dito lang ako, babantayan kita. Gusto sana niya magprotesta. Hindi yata siya makakatulog kung naroon din ito sa silid niya. Sige na, matulog ka na muna. Dream of me, sabi nito, kaya lalo hindi siya napalagay sa kinahihigaan niya. But then again, you always do. At ngumisi pa ito sa kanya. Ang yabang mo. Sige na nga, matutulog na. Hindi niya napigilang mapangiti nang pumihit siya patalikod dito. Mas mabuti na nakatalikod ako sa'yo para hindi pumayapa tong puso kong kaninang hindi mapakali. Alauna imedya na ng hapon nang magising si Freya Del. Hindi na masakit ang paa niya. Pagbaba niya ay hinanap niya si Kai pero wala na ito. Naisip niya maglinis na muna ng bahay. Ayon kay Kai, nasa probinsya ang nag-iisang katulong nito kaya medyo maalikabok na mga kagamitan sa bahay. Halatang ayaw nito maistorbo ang personal na buhay nito dahil kahit may kalakihan ang bahay nito, isa lang ang kasambahay nito. Nagsimula siya sa pagpupunas sa mga bintana at mesa, maging ang hagdan ay nilinis niya. Inayos din niya ang mga na-disarrange na CDs at DVDs sa rack. Nagwalis siya at nagmop ng sahig. Siniguro niyang malinis na malinis ang bahay bilang pasasalamat na rin sa pagtulong nito sa kanya. Kahit hindi siya nasanay sa gawaing bahay, madali naman pala matutuhan iyon kapag kailangan na. Noong nasa Bicol pa siya, hindi niya kinailangan gawin ang mga iyon sa kanila. Lumaki siya na provided ang lahat ng kailangan niya at may nag-aasikaso ng lahat ng bagay para sa kanya. Maya-maya pa, ay narinig na niya ang pagdating ni Kai. Napansin niya medyo nabigla ito nang pumasok. Anong ginawa mo? Kunot noong tanong nito. Kinabahan siya sa tila galit na tono nito. Naglinis ako at nag-ayos ng mga gamit. Wala akong pinakailamang mga importanteng bagay. Kung iyon ang inaalala mo. Bakit nagtatrabaho ka kaagad? Paano ang paa mo? Baka mabinat ka. Napahiya siya. Akala niya, inagalit ito dahil nag-alala ito na may masira o pinakailaman siya sa mga gamit nito roon. Hindi naman pala. Ang kalagayan niya inaalala nito. Mabinat? Para naman nanganak ako kung makapagsalita ka. Pulikat lang naman po ang natamo ko. Hindi po ako tinurukan ng anesthesia at inoperahan. OA ka rin pala minsan no? Hoy miss, nakatira ka sa bahay ko. Kaya kargo ko kung may mangyayari sa'yo. Kunwari ka pa. Nag-aalala ka lang talaga sa akin, sabihin mo. Ang yabang mo rin. But on second thought, nag-aalala ako dahil baka sa mga sumunod na araw wala magdala ng mga gamit ko sa gigs at magpupunas ang pawis ko kapag nagja-jogging ako kung may sakit ka pa rin. Ah, ganon? Inirapan niya ito. Saka kinuha ang dala-dala nitong 2 plastic bag. Kung ganoon, sisimulan ko na ulit ang pagsisilbi ko sa mahal na prinsipe. Dapat lang, mayabang na tugon nito. Napatingi siya nang tumalikod ito. Hindi naman pala ito likas sa pugnutin. Marunong din itong ngumiti at makipagbiruan.
Kahit itinatanggi nitong hindi nag-aalala sa kanya, hindi siya naniwala. Ano ba itong mga dala mo? Tanong niya. Namili ako na makakain at saka first aid sana para sa nagkapulikat kong PA. Pero okay ka na pala, kaya hindi ko na kailangan ng mga iyan. Binuksan niya ang mga plastic bags, isa-isang kinuha ang mga pagkaing laman niyon at inilagay sa refrigerator. Sigurado ka pang hindi na masakit ang binti mo? Lumapit na rin ito at tinulungan siya sa paglalagay ng mga iyon sa refrigerator. Oo naman, kahit sumayaw pa ako ng cha-cha, kayang-kaya na ng binti ko, pagyayabang niya. Dito ko na lang ilalagay itong first aid sa loob ng cabinet. Kumuha siya ng isang silya at ipinawesto iyon malapit sa cabinet na nasa itaas ng lababo. Tumuntong siya roon at inilagay sa loob ng cabinet ang kit. Ngunit dahil tumiyad siya, hindi niya namalay na sa dulo na pala ng silya ang isang paa niya. Dumala siya at pati hayang nahulog. Pumikit na lang siya at hinintay ang pagbagsak niya sa sahig. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, nang dumilat siya, isinalubong siya sa gwapong mukha ni Kai. Nasalo pala siya nito bago siya tuluyang bumagsak. Ilang sandaling nanatili magkahinang ang kanilang mga mata. Naamoy na niya ang mabangong hininga nito. Nararamdaman din niyang unti-unting lumalapit ang mukha nito. Kasabay niyon ay ang unti-unti ring pagbilis ng tibok ng puso niya. Hinihintay niyang tuluyang bumaba ang mukha nito sa kanya at magdikit ang kanilang mga labi. Pero bago pa man mangyari iyon, ay para nag-ibang paningin niya. Hindi lang gwapong mukha ni Kai ang nakikita niya, kung hindi ang mukha na kuya niya. No, hindi nangyayari ito. Biglang natauhan na itinulak niya palayo si Kai. Hindi niya dapat asamin na halikan siya nito. Hanggang ngayon ay naipapaalala pa rin ito sa kanya ang nangyari aksidente 3 years ago. Ano ba yan? Masyado akong lapitin na aksidente. Aniya sa pilit na pinakaswal na boses. Alam niya nagulat ito sa ginawa niyang pagtulak dito. Nakatingin ito sa kanya na para naghahanap ng kasagutan sa mga mata niya. Oo nga, malas ka lang siguro today kapag kuwan ay sagot nito. Marahil, inatuuhan din ito. Ako na lang magpapatuloy maglagay nito mga pagkain sa ref. Umakyat ka na muna. Mukhang napagod ka sa paglilinis. Tatawagan na lang kita sa hapunan. Sige. Damn it, Freya. What's wrong with you? Nababaliw ka na ba para ambisyoning halikan ka ng lalaking iyon? What were you thinking? Iyon ang tumatakbo sa isip niya habang paakyat siya sa kanyang silid. I'm sorry, kuya. Sorry for not being able to contain my emotions. Tahimik na naghapunan sina Freya Del at Kai. Marahil ay pareho nilang ayaw pag-usapan ang nangyari o ang muntik na mangyari ng hapong iyon. Freya Del would love to keep it that way. Ayaw niya magtanong ito tungkol doon. Pagkatapos kumain at mailigpit ang mga pinagkainan nila ay nagpaalam na siya rito para magpahinga na. Ngunit tulad ng inasahan niya, hindi siya dalawin ng antok kahit matagal na siyang nakahiga. Kay Balmes, what is it you do to me? Masyado mo akong pinapahirapan. I can't fall in love with you. Not again. Alam niyang minahal niya ito noon. Kahit sa TV at mga gigs lang niya ito nakikita. Isang tipikal na pagmamahal iyon ng isang tagahanga sa inahangaan nito. Pero ngayon nalalapitan na niya ito at nakakausap pa, delikadong mahulog ang loob niya rito. Maaring mahalin niya ito sa pagmamahal na higit pa sa dapat niyang ialay, higit pa sa tipikal na pagmamahal ng fan sa idolo. If that kiss ever happened, that would have put her in an unlikely situation. Sitwasyong maaari hindi niya matakasan kahit kailan, ang tuluyang umibig kay Kai Balmes. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa balkonahe na nasa tabi lamang ng kwarto niya. She needed to unwind and relax right now. Hahayaan niyang tangayin ng malamig na hangin ng gabi ang mga gumugulo sa isip niya. Gising ka na pala. Nagulat siya nang marinig ang boses ni Kai mula sa likuran niya. Nagpapahangin lang. Ikaw, bakit gising ka pa? Tanong niya rito. I'm here to think about things and then I saw you. Alam ko, hindi lang pagpapahangin ang sadya mo kung bakit ka nandito. What do you mean? Come on, Freya. You know exactly what I mean. Hindi na natin napag-usapan ito habang kumakain tayo kanina. Alam kong umiiwas ka. Why, Freya? Sa unang pagkakataon ay tinawag siya nito sa kanyang pangalan at napakalambing na pagkakasabi nito niyon.
Parang ang sarap pakinggan na itong sumasambit niyon. You're wrong. I don't know what you mean. Kaila niya. Akmang aalis sa sana siya nang pigilan siya nito sa braso. Matamong tinitigan siya nito. Just to remind you, we almost kissed. Pero para ka nakakita ng multo at bigla mo ko itinulak. You have no idea. You didn't really expect I would kiss you. Sobra ka naman yata. Just to remind you too, PA mo ako at hindi isa sa mga babae mo. Eh bakit nagagalit ka? Dahil ba hindi ka isa sa mga babae ko? Unang-una, hindi ako nagagalit. I'm just stating my point. Pangalawa, hindi ko kailanman pinangarap na maging isa sa mga babaeng pinapaasa at niloloko mo. Sagot niya. Now, if you would just let me go so I could sleep already. Babae ka rin, Freya. I know you're one of those women who've got hots for me. Aminin mo na, mayabang na tura nito na lalo pang hinigpitan ng pagkakahawak sa braso niya. At saka may utang ka pa sa akin. At walang babalang biglang hinalikan siya nito. May puwersa at halos hindi siya makahinga sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Ngunit, unti-unti ay naging masuyo ang mga labi nito. Ngayon lang siya nahalikan ng ganoon. Ito ang nagpalasap sa kanya ng tamis ng unang halik. Masarap itong humalik at hindi nagtagal ay namalayan niyang tinugunan niya ito kahit hindi niya alam kung paano gagawin iyon. Hindi pamilyar ang ganoong pakiramdam sa kanya. It was strange, but it was good. Real good. Ngunit, bigla rin tumigil ito sa ginagawa. Nabitin kasi ako kanina na hindi matuloy yung kiss natin. Kaya ngayon, ikaw naman ang bibitinin ko. I know, you'd love to kiss me more, don't deny it. Naramdaman ko yun because you responded, sabi nito. Don't worry, itutuloy rin natin yun. Pero hindi na muna ngayon. Dahil may lakad ako bukas ng maaga. I need to sleep. Good night. At tumalikod na ito, ni hindi niya nagawa magsalita dahil sa labis na gulat. Nanatili siya nakatayo roon, hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Kai just kissed her, and worse, she responded. She was in trouble. Big time. Tanghali na nang magising si Freya at isang phone call ang sumalubong sa araw niya. Si Manilyn iyon. Ibinalita nitong minatuklasan na raw si Bingbong tungkol sa pinaiimbestigahan niya. Freya, hindi pwedeng pag-usapan sa phone ang mga detalye. Mas okay sana kung magkakaharap talaga kayo ni Bingbong para maipaliwanag niya sa iyo ng maayos ang lahat. Sige, uuwi ako riyan ngayon din. Kakausapin ko si Bingbong. Gagawin niya ang lahat para malaman ang totoo. Kahit pa nangangahulugan iyon, nababalik siya sa Bicol at muli niya ibinubuwis ang pagkakataon na makita siya ng mga tauhan ng daddy niya. Hindi na kailangan, Freya. Paluwas kami ni Bingbong bukas dahil na-reassign siya sa Quezon City. Pwedeng dyan kayo magkita para hindi ka na mahirapan sa pag-uwi rito. Sabi nito, ipinagpasalamat niya iyon. Walang makokompromiso sa mga gawain niya kung sa Maynila sila magkikita ni Bingbong. Maari naman siya magpaalam kay Kai kinabukasan para umalis. Sige Manilyn, thank you talaga. You don't know how much this means to me. I know exactly how much this means to you. Anito, at saka, what our friends are for, bahagya siyang tumawa sa huling sinabi nito. Basta, thank you talaga. I owe you. Sige na nga, mapilit ka eh. Saglit pa sila nagkwentuhan bago nagpaalam sa isa't isa. Maswerte talaga siya kay Manilyn. Bukod sa maasahan niya ito sa tuwina, totoo nagmamalasakit ito sa kanya. Malapit na kuya. Malapit ko na ring malaman ang totoo. Makakamit na rin niya ang kasagutang inaasam niya. Bumaba siya at nasopresa nang makita ang katulong ni Kai na si Glenda. Naghahanda ito ng tanghalian sa kusina. Hindi iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ito dahil nagkakakilala na sila bago pa ito umalis. Kailan ka dumating, Glenda? Wala si Kai? Tanong niya rito. Umalis si Sir. May meeting daw siya kasama si Sir Bryce. Himala, hindi yata siya kinulit ng mukong na iyon ngayon. Kanina lang ako dumating. Tumawag kasi si Sir kahapon. Pinababalik na niya ako rito dahil ikaw ra ang naglilinis ng bahay noon nagbabakasyon ako. Nagtaas pa nga ng boses sa telepono eh. Hindi na tuloy ako nakahirit. Pagpapatuloy nito. Sa Bulacan ang probinsya nito, hindi siya pamilyar sa pasikot-sikot ng mga lugar doon pero hindi naman daw ganoon kalayo iyon kaya madali lang rito ang umuwi roon at bumalik sa Maynila. Naku, hayaan mo na yun.
Bugnutin lang talaga ang amo natin. Okay lang naman, kahit ako maglinis. Isa rin naman ako sa mga nagtatrabaho para sa kanya. Sabi niya. Naku, sanay na rin ako sa pagkabugnutin nun. Natatawang sabi nito. Paano mo naman nasabi? Tanong niya. Matagal na kasing naninilbihan ang pamilya namin sa pamilya nila. Pagkakwento nito habang isinasalang ang frying pan sa kalan. Hindi talaga siya bugnutin. Mainitin lang talaga ang ulo. Lalo na nang mag-break sila ni Miss Anacel last year. Pumunta kasi sa Canada si Miss Anacel para asikasuhin ang business ng mga magulang niya roon. Talaga? Nagibugnutin siya pagkatapos nun? Bigla siya na curious sa pahayag nito. Tila, hindi naman ito napansin iyon at nagpatuloy ito sa pagkakwento. Oo, dati kasi napaka-checkboy niya si Sir Kai pero nagbago siya nang makilala niya si Miss Anacel. Kaya lang, parang ayaw yata ng mga magulang ni Miss Anacel kay Sir. Feeling ko nga, sinadya ng mga magulang ni Miss Anacel na paglayuin sila ni Sir Kai. Talaga? Bakit naman ayaw ng parents ng Anacel kay Kai? Hindi niya maiwasang muling magtanong. Pabanda-banda lang daw kasi ang alam ni Sir Kai. Hindi bagay sa pamilya nilang mayayaman. Mayaman din naman ang mga Balmes, diba? Sa pagkakaalam niya, nagmamay-ari ng isang mining business ang daddy ni Kai na minana pa nito mula sa mga magulang nito. Oo naman, pero kung sa banda lang daw bubuhayan ni Sir Kai ang anak nila, hindi raw nila maipupaubaya si Miss Anacel kay Sir. Tila nag-isa pa ito bago muli nagsalita. Kaya rin yata tuloy niyang iniwan si Miss Anacel dahil hindi kayang iniwan ni Sir Kai ang pagtugtog. Mahal niya talaga ang musika. Kung ganoon, bigo pala siya sa pag-ibig. Ang babaeng iyon ang dahilan kung bakit palaging mainit ang ulo ni Kaiko. Napailing siya. Kaiko? Ang tagal ko na rin hindi nagagamit yun na. Noong panahong masasabi pa niyang isa pa siya sa mga sobrang mahanga kay Kai, ay iyon ang tawag niya rito. Naalala niya ang nangyari na nagdaang gabi. Hinilikan siya nito, pero naisip niyang walang kahulugan ng halik na iyon. Baka nga, namimiss lang nito si Anacel. Muli ay napailing siya. Kanina pa napapansin ni Kai na sinusulyapan siya ni Bryce habang nagmamaneho ito. Pauwi na sila mula sa meetings nila sa isang concert producers. What's been going on inside your mind, Kai? Kanina ka pa hindi mapakali at parang tuliro habang kinakausap natin ang mga producers. Wala pare, wala lang siguro ako sa mood. Sagot na lang niya. Dahil, tanong nito, there's gotta be a reason kung bakit wala ka sa mood, diba? Hindi siya sumagot. Babae ba? Muling usisa nito. Will you stop it, Bryce? Naiirita niyang sabi. Sana ay tumigil na ito sa pagtatanong. So babae nga, hindi mo kaya magtago ng sekreto sa akin, Kai. I know you very well. Tamang sabi nito. Kahit sabihin sa kanilang lima ay si Vin ay pinakamatalik niyang kaibigan, hindi ito ganoon ka-observant sa kilos niya. Hindi kagaya ni Bryce. Kaya nga siguro mahusay na manager ito. The last time I've seen you like that was when Anacel left. Dagdag nito. Tinignan siya nito. Okay, suko na ako. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. You know me well. Tama ka. May gumugulo nga sa isip ko. Makakapagtago ka naman ng sekreto, diba? Pagpapatuloy niya. Of course, agad na sagot nito. It would be good kung malalaman ko ang bumabagabag dyan sa utak mo. Paano mo ba nakilala si Freya Del? Pagsisimula niya, isang matalino tingin ang ipinukol nito sa kanya. No, don't tell me, napapalitan mo na naman siya. Sa tingin ko, wala naman siyang masamang ginagawa. At saka maayos, just answer the question. Putol niya sa anumang sasabihin pa nito. Okay, isa siya sa mga nag-apply para maging PA mo. Ang alam ko, galing siya ng Bicol at undergraduate sa kursong BS in Business Administration. Don't you find her mysterious? I mean, nag-apply siya bilang PA pero parang hindi naman talaga bagay sa tipo niya ang trabahong iyon, saad niya. Funny, you should ask kasi yan din ang first impression ko sa kanya. Pero alam mo kung anong sabi niya? Tumikim ito bago muli nagsalita. Na working student daw siya habang nag-aaral. I knew somehow that she was not telling me the truth and that's exactly why I hired her. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Kung alam mo sa simula't simula pa lang na hindi siya nagsasabi ng totoo, bakit mo siya kinuha? Hindi niya naiwasang magtaas ng boses. Dahil alam kong kayang-kaya kaniyang i-handle.
Looking at her physical features, aakalain mong anak mayaman siya. Pero kung paano siya kumilos at kung paano niya dalhin ang sarili niya, iyon ang nakakapagpatunay na hindi siya basta-basta lang. Kahit hindi pa niya sabihin, nakikita natin mismo sa kanya na nagsisinungaling siya. And your point is, kunot noong tanong niya. My point is, pumuntong hininga ito. Nakita mo ba kung paano siya nag-react nang malaman niyang ikaw ang magiging amo niya? Halos magalit siya, pero kung ibang babae yun, baka nagdiwang na yun. And the way she speaks to you, it's as if she has more authority than you. Hindi ko alam na iyon ang hinahanap ko hanggang sa marinig ko kung paano kaniya pakitunguhan noong first gig natin na kasama siya. Gusto kong magkaroon ng katapat si Kai Balmes, and I found her in the person of Freya Del Cozat. Yeah, right. You found her. Sarcastic na tugon niya rito. Look, I'm sorry kung ginawa ko yun, okay? Apologetic ang boses nito. Pero hanggang wala siyang ginagawang masama at ginagawa naman niya ng maayos ang trabaho niya, it's fine with me. Kung nagsisinungaling man siya tungkol sa background niya, hindi na natin kasalanan yun. You're right, pare. Maybe I just overreacted. Pagsang-ayon niya rito, hindi rin niya alam kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Yeah, you overreacted, sabi rin nito. So tell me, ano ba talaga nangyari? Bakit bigla ka nagtanong tungkol sa kanya? Makahulugan ang ngiting ipinukol nito sa kanya. Alam niyang katulad ng dati ay hindi siya makakapagtago rito. We kissed. Pagtatapat niya, halatang pilit nitong pinigil ang pagtawa. You kissed her? Tila aliw na aliw ito sa nalaman. Yeah, laugh all you want. I'm sorry, dude. Hindi sa pinagtatawanan kita. Pero nakakatawa lang talaga ang ideya na dahil sa isang halik, nagkakaganyan ka. Umiling-iling ito na para hindi makapaniwala. You've kissed women before. A lot of them. Ganoon ba kasarap humalik si Freya? Kaya ganyan na lang epekto sa'yo? I'd rather not answer the question, man. And please, don't tell anyone about this. Seryosong sabi niya. You're the boss. Isang halik mga ka-felicidad at nagulong isip ni Kai. Anong ibig sabihin na tinamaan siya kay Freya? Wow ha! Ano pa kaya ang susunod na mangyayari sa Star at sa Alalay? Kaya naman, abangan!